So hello no, ngayon no, pag-usapan itong tungkol sa mga tao ngayon dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito ngayon, laganap talaga ang kasamaan. Lahat ng uri ng mga imoralidad at kasamaan pinupost na sa Facebook or sa lahat ng uri ng mga social media. Noong unang panahon, halos ang mga babae noon, hindi mo masilipan. Pero ngayon, bulgaran ang kasamaan. Nakabra, nakapanty, nakabrib ang bawat tao dito sa mundong ito. Pinupost din nila kung anumang uri ng kasamaan dito sa mundong ito. Na instead na magsisi sila, ini-encourage pa nila ang iba sa gumawa rin ng ganong uri ng kasamaan. So sa daling salita, ang mga uri ng mga kasamaan o ang kasamaan ng tao dito sa mundong ito, lalong nag-a-upgrade at lalong sumasama ang tao sa mundong ito at hindi matigil-tigil ang kasamaan. At ang bawat tao na mula mamulat ang kanyang isipan, wala na siyang ibang mapamulatan kundi kasamaan na ang iyang mamulat. Mamulat siya, kasamaan na sa paligid niya at lalaki rin siya na masama. Tignan mo ngayon, may mga viral na naman sa mga Facebook. Kasi dito sa Facebook, kasi dito yung tambayan ng bawat tao. Nandito nakapost ang lahat ng uri. Meron nyo may mga picture tapos may mga arrow, naka-arrow doon sa, may mga guhit na arrow papunta doon sa mga private parts ng mga babae, private parts ng mga lalaki o ganon-ganon. Ano bang ibig sabihin nun? Yun ang pinapauso ni Satanas ngayon na viral upang gawin ng bawat tao. Pero anong ibig sabihin nun? Ang tawag doon, imoralidad. Nakapokus ka ikaw, ayan. Tapos yung arrow na yan, nakakuan doon sa private parts, ano palang ibig sabihin nun? So tignan mo ang kasamaan ngayon kung paano kinokontrol ng demonyo ang tao. Ang demonyo mismo ang naghahari sa bawat puso ng tao. Tignan mo. Ang sarap sanang hilingin na gusto mo nang lumayo sa mundong ito na puno ng kasamaan. Imbes na magsisi sila, proud pa sila sa kanilang ginagawa na lahat ng uri ng karumihan. Instead na magsisi, gusto kong malaman ninyo na ganitong gawain po ito ni Satanas. Gusto kong malaman ninyo si Satanas ay ama ng lahat ng uri ng imoralidad, krimen, pagnanakaw, nudity. Siya yung ama niyan. Kung ginagawa nyo ang ganyang uri ng kasamaan ng mga imoralidad o mga nudity, kayo ay mga anak ng inyong ama na ang demonyo o si Satanas. Pagdating ng araw, wala kahit isa sa inyo na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayon mismo sa mga babala ng Panginoon dito sa Biblia. Darating yung araw, mapaparusahan ang lahat ng uri ng mga tao na walang tigil sa paggawa nito. Ilalayo sila sa presensya ng Diyos at ang puot at galit ng Diyos mananatili sa kanila habang buhay. Walang katapusan. Tignan mo, magbra ka, magpanti ka, diyan, gumagawa ka ng mga imoralidad, diyan sa mga Facebook na nakapost, maraming mga tao ang nanonood. May mga bata, minor de edad. Kahit sino, matanda, bata, o sino, lahat ng uri ng tao, nanonood niyan. Ang bawat tao nanonood niyan, nagkakasala dahil sa iyo. Ayon dito sa Biblia, kung ikaw ang dahilan na magkasala ang iyong kapwa, mas maigi pa sa iyo na talian ng lubid ang liig mo at nakatali sa galingang bato at itapon ka doon sa dagat, kaysa mismo na ikaw ang siyang dahilan na magkasala ang isang tao. Bakit? Kasi nga mas matindi ang kaparusahan na iyong dadanasin, na naghihintay sa iyo pagdating ng hukom. Maniwala kayo sa akin, ito, hindi ko alam kung bakit proud ang mga tao na gumagawa ng ganitong uri ng kadimunyuan, ng kasamaan.
Hindi nila kayang banggitin or itanim man lang sa puso nila ang Panginoon. Minsan bumubuka sa kanilang bibig ang salita ng Panginoon, pero mas nag-ahari sa kanilang puso ang demonyo, ang salita ni Satanas. Si Satanas ang nag-ahari sa kanila at 99% o 99.9% ang lumalabas at ginagawa ng bawat tao at lumalabas sa kanilang bibig ay galing ni Satanas. Kaya kung anuman yung pinupost nila, yun yung galing sa mga puso nila. Tignan mo kung gaano karumi ang tao ngayon. Kung iisipin mo ang mundo, ganitong tao, candidate talaga sa impyerno. Bakit binibinta mo ang iyong sarili, kaluluwa mo kaysa Satanas for the sake of money, na magkakaroon ka lang ng mga views or anumang habol mo dyan para sa pera? Maraming mga babae ngayon nakabra, nakapante, nagpakita ng mga cleavage. Anong purpose mo? Ikaw nagiging pain ni Satanas upang makuha ang mga taong hangal at mangmang. Maraming mga movies, Viva Max, lantaran na talaga sa mga social media. Mga immorality, sexual immorality, mga reels, post, picture, Facebook, anumang uri o saan mang lahi, saan mang o kahit saan mang mga social media platform. Ginagawa ng mga tao nito. Ipakita nila ang kanilang hubad na katawan. Pinapakita sa bawat tao, at instead na magsisi sila, proud pa sila na gusto pa nito mga babae na ito na pantasyahan sila ng mga lalaki, na hindi nila alam na pagdating ng araw mas matindi pa ang kaparusahan na dadanasin mo. Dubli-dubli yan, maniwala ka sa akin. Ayon dito sa nakasulat sa Biblia mismo, babala sa mga tao na walang tigil sa paggawa ng kasamaan. So bago nyo po gawin ang isang bagay, pag-isipan nyo po yan. Kasi nga ang mga tao ngayon, wala nang takot sa Diyos. Wala nang takot sa Diyos. Klaro po ang sinabi dito sa Biblia, at ito na nga yung panahon na ito, na in the last days, perilous time will come. Pinakamahirap na panahon darating, at ito na nga yung panahon na ito. Dahil nga sa technology, sa cellphone, sa internet. No? So mag-ingat po tayo, kasi klaro po sa nakasulat dyan sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan ng iyong kaluluwa, kamatayan doon sa impyerno, ilalayo ka sa Diyos, sa kanyang presensya, at ang puot ng Diyos mananatili sa iyo habang buhay. Pag mananatili sa iyo ang puot ng Diyos, kailanman hindi mo siya makukumbinsi na kunin ka doon sa impyerno at ipasok ka doon sa kanyang kaharian. Kasi nga ang puot ng Diyos mananatili sa bawat isa nandoon sa impyerno. Bakit mo ibibinta ni Satanas ang iyong kaluluwa for the sake of money? Para sisikat ka, para sa views, para sa share, para sa react. Papayag ka ba doon? Sa bagay, hindi nakapagtataka yan kasi binibigay talaga yan ni Satanas. Ayon dito sa kasulatan, di ba? Ibibigay daw ni Satanas ang lahat ng mga kailangan ng mga tao, at binibigyan niya ang mga tao nito, yung mga tao na kanya nagugustuhan. So ibibinta mo yung sarili mo doon kay Satanas sa pamamagitan ng mga walang kabuluhan dito sa mundong ito. Mag-ingat ka. Baka pagdating ng araw, pagsisihan mo, pagsisisi na hindi mo na mababawi, pagsisisi na wala na talagang bawian. Yan ang katotohanan. So iwasan at tigilan sana natin, pero hindi mo matigilan yan. Hindi na talaga matigilan ngayon ang panahon. Kasi ang bawat tao, proud na talaga sila, kasi mas dito sila natutuwa sa paggawa ng kasamaan. Sa paggawa or pagsunod kung ano man ang bulong at utos ng kanilang ama na ang demonyo, sa paggawa ng ganitong mga post ng mga immoralidad, karumihan, nudity, sexual immorality, or anumang uri ng kasamaan na tinatawag, na ang lahat ng yan pagbabayaran nyo. Kasi hindi kayo nananalig sa Panginoon
at sa ating Panginoon si Kristo, hindi kayo dumikit at dumikit kayo kay Satanas, at dahil doon ginagawa nyo ang utos ni Satanas na gumawa ng mga karumal-dumal sa paningin ng Panginoon, at kayo ay nagiging anak ni Satanas. At pagdating ng araw, hindi nyo man pinilit na ang inyong sarili ay tawagin na mga anak ng Diyos o magiging anak ng Diyos, at instead mas pinili nyo pa yung magiging anak ng demonyo, doon kayo sa impyerno. Itatapon kayo sa Diyos, kasi ang kaharian ng Diyos walang kahit isa doon na marumi, ayon dito mismo sinabi sa nakasulat sa Revelation. Sa harian, lahat ng uri ng masama, yung may karumihan ng kasalanan, itinatapon talaga sa impyerno. Kasi sinabi dito sa kasulatan sa Revelation, ang lahat ng mga tao na hindi makikita ang kanilang pangalan sa libro ng buhay, itatapon sa apoy, which is the second death, pangalawang kamatayan. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone.